Sa gilid ng gumuhong supermarket na ito sa Barangay Kalumpang sa General Santos City, nakaabang si Dioslinda Deluvio habang binabalikan sa kanyang cellphone ang larawan ng anak na si Joey. Nagtatrabaho si Joey sa supermarket kahapon nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol. Dali-daling nagtungo roon si Dioslinda nang mabalita ang natrap sa loob ang anak. Last nilang sabi sa akin, bukas na lang magbalik na kayo kay mag-retrieval, hindi na rescue. Kaya wala ng heartbeat. Mayroon mga isang gipasok doon, wala na daw heartbeat. Nagdatingan kanina ang mga dagdag pwersa sa Bureau of Fire Protection at Coast Guard para sa search and retrieval operations. Isang bangkay ang na-recover kahapon. Dalawa pa ang pinaniniwala ang naiwan sa loob. Mahirap tanggapin sa nanay yung anak nandoon. Hanggang ngayon, gusto lang ko nga ngayon magkuha na doon para nga manahimik na kami. Sa Barangay Kalumpang pa rin, gumuhuri ng konkretong dingding ng isang warehouse. 3 ang patay matapos matabunan ng pader. Wasak din ang halos 10 bahay na nasa harapan ng pader. Isa sa mga nasugatan si Marifel. Lumabas ako ng kwarto, yun yun din ang pagbagsak ng wall namin dito sa sa harap ng kwarto ko. Tapos? Yun dito bumagsak at saka dito sa ulo ko. Pagkatapos sabi ko, tulungan niyo ako. Kasi hinanap ako ng mga anak ko, sabi ko, tulungan niyo ako dito ako nabagsakan ako ng wall ng bahay. Sa General Santos Medical Center, inilatag muna sa hospital grounds sa mga kama at higaan ng mga pasyente. Doon muna sila bilang pag-iingat sa aftershocks. Kahit saan lumingon sa buong lungsod, mababakas ang pinsalang iniwan ng lindol. Isa sa mga napuruhan ang hilera ng mga bahay sa Agan Metro Subdivision sa Barangay Lagao. Ang OFW na si Alice, hindi akalaing sa isang iglap, mauuwi sa walaang ilang taon niyang ipinundar. Super kasakit. Para din akong nasunugan. Ito sir, basag. Basag. Bumagsak talaga. Ito ang tiles. Itong tiles namin. Madilim wala kasing ilaw kasi walang kuryente. Tapos dito yung pitsi namin. Nung nagsimula ang lindol, tumakbo yung anak ko. Tago tayo dito man ito banda yung buwan, lamisa. Ang bahay ng pamilya, hindi na mapapakinabangan. Magdamag ako sa tinda ko nakatulog. Parang nandito pa yung sigaw ng anak ko. Gaya ng kina Alice, nakakadurog ng puso ang nangyari sa kanilang mga kapitbahay. Wala akong kuryente, tama? Wala na sir. Walang kuryente. Wala na sir. So walang tubig. Walang tubig lahat. Wala na. Sister, kayo, anong panawagan nyo? Humingi ng tulong kahit lang pangdagdag ng kasi. Construction. Oo. Sa bakanting loting ito muna nananatili ang mga apektadong residente. Bukod doon sa mga commercial establishment sa labasan, maging yung mga residential area, dito pa rin ho sa area ng Lagao, ay hindi nakaligtas sa napakalakas na pagyanig na naganap kahapon ng umaga. Tignan nyo ho, itong puno na ito, kung paano nabunot at ibinuwal ng pagyanig. Tumumpa ho yung mismong puno at winasak ang pader. Ang kanyang kapitbahay mga kapuso, tignan nyo naman ang nangyari. Bumigay at humina ho ang poste ng bahay dahilan para ito'y tumagilid. Halos mapulbos naman ang pundasyon ng fast food chain na ito sa Tiongson Street. Lumambitin po yung mga metal paring. Makaraan lumundo at bumigay yung kisame. Inabutan namin ng ilang kinatawan ng BFP na nag-iikot sa mga napinsalang gusali sa lungsod. So narito po ang tropa ngayon ng Bureau of Fire Protection para magsagawa ng tinatawag na mapping up operation. Kanina pa ho sila nag-iikot dun ho sa mga structure na talagang severely damaged. Ininspeksyon din ang napadapang gusali ng Notre Dame of the Diangas University Integrated Basic Education Department. Ang aktual na pagguho ng gusali kahapon, nakuhanan ni Johnny Bert. Tapos, natumba dito sa bangko. Paguman, kung akong cellphone, gibulot, pagbidyo na ako, tanan nila, ginabidyo na ako sila kay paglingin ako sa pika, sir, ang eskwelahan na nahugno po. Nakahilak po ko kahapon, sir, sa paghugno sa eskwelahan, sir, kay nakasyagit ko nga ang eskwelahan nahugno na kay ang mga teachers sa mga nasa sulod o mga security guard pero nakadagan sila kahapon.
Ang 48 anyos na gwardyang naka-duty dito kahapon na tropa. Diyan kasi naman ako sa table. Opo, ma'am. Yung paglakas niya, so tumakbo ako doon, nag-gate na gate. So, di man makaya na doon ang talaga mag-stay. So, doon ako lumakas din sa gate. Itong gate na ito? Yes. Dapat pa ako pupunta dito. So far, sa nakita ko, hindi siya. Ang airport ng General Santos City, bagsak ang kisame at nagkalat ang mga basag na salamin ng inspeksyonin kanina ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pinamamadali na ang pagkukumpunin nito para agad makapagbalik operasyon. Sa Don Marcelino, Davao Occidental, naiyak naman sa takot at pangamba ang gurong si Sandy matapos muntikan ng matabunan ng guho. Papasok siya sa paaralan kahapon nang maabutan ng lindol sa kalsada. Sa lakas ng pagyanig, natumba ang kanyang motorsiklo at napagitan siya ng dalawang pagguho ng bahagi ng bundok. Nagtamo siya ng mga galos at pasa sa katawan. Tuloy-tuloy ang clearing operations ng mga otoridad. Nagtakbuhan naman ang mga magulang papasok ng Kalbay National High School sa bayan ng Jose Abad Santos para makuha ang mga anak nilang nagmamadali ng makalabas ng eskwelahan nang tumama ang lindol kahapon. Makapalang alikabok sa loob mula sa mga natuklap at mga nasirang gusali. Sa barangay Butulan, dalawang nasugatan matapos madaganan umano ng gumuhong bahay. Nakakordon din muna ang munisipyo ng bayan. Sa mga tent muna nag-oopisina ang kanilang mga empleyado. Ang bahay ng pamilya Bacolod, nawala na ang pader. Nakabiti na ang kanilang bahay sa Pampanga. Trauma gyud sir. Tanan gyud mi pati mga anak nako mo linog lagamay kanang kuratan dayon mo aksyon din sila kilak. Kulbaan gyud sila sir. Ayon sa Jose Abad Santos LGU, 7 na ang naitalang nasawi sa kanilang bayan dahil sa lindol.